Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumisigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinaktan. Nagilalas silang lahat at nasabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba na pwede kang magsimba habang ikaw ay patuloy sa iyong pagkakasala? Pwede ka ring magdasal na may demonyo ka sa iyong loob. Pwede kang manalangin habang buhay pa rin sa iyo ang espiritu ng galit, ng inggit, ng katakawan. It is possible. You can pray. You can go inside of the church, in God's house, and yet at the same time, inside of your heart, lives these evil spirits of lust, of greed, of laziness, of indifference, of violence, and resentment. It is possible. Pero ito po ang mabuting balita. Kapag pumasok naman si Jesus sa buhay mo, lalabas ang mga demonyong ito sa iyo. Amen? Yan ang ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Pagkatapos daw po mangaral ni Jesus sa sinagoga. Ang sinagoga po ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga Hudyo para pakinggan nila ang salita ng Diyos. At pumunta si Jesus sa sinagoga araw ng pamamahinga, Sabbath day. Tignan niyo po yun. It is the Lord's day in God's place, pero may evil spirit. Kung kailan banal ang araw, kung nasaan sila, isang banal na lugar, sa harap ng banal na Diyos, nagparamdam ang masamang espiritu. Kaya asahan nyo din po, mga kapatid, kapag lumalapit ka sa Diyos, lalo kang guguluhin ng demonyo. Amen? Pansinin nyo po, nangyayari yan. Bakit kung kailan ka nananalangin, ang dami mga distraction sa'yo? Hindi po ba? Kung kailan ka nagdarasal, nandun ka sa loob ng bahay, maaamoy mo, nagluluto ang kapitbahay mo, naaamoy mo, nagugutom ka, hihinto ka sa iyong pananalangin para lang kumain. Habang nagsisimba ka, biglang pumapasok dyan, pinatay ko kaya yung Shelane? Baka masunog yung bahay namin. Habang nakikinig ka sa pari, naiisip mo, sinara ko ba yung pintuan? Baka nakawang kami. There are a lot of distractions when we come close to God. Kapag nagno-novena ka, naiisip mo yung mga utang mo. Kapag nagro-rosaryo ka, minsan may pumapasok ng mga kabastusan dyan sa isip mo. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, minsan lumilitaw na naman yung iyong galit, yung masamang nakalipas. Hindi mo maiwasan na maisip mo ang hinaharap. Minsan din, nangyayari yan kapag nag-active na sa loob ng simbahan. Minsan ang daming tukso. Di po ba?
Kapag napasama na sa organization ng simbahan, nagiging chismosa yung tao. Bakit? Isa sa mga pinaka-chismosa ay yung mga taong simbahan. Di po ba? Amen. Tahimik yung mga taong simbahan. Silence means? Yes. Totoo. Napaka-chismosa ng mga taong simbahan. At sino palaging pinagchichismisan? Mga pare. Hindi po ba? Ay si Father, may bago sasakyan. Ay si Father, may kasamang babae. Ay si Father, may kasamang bata. Anak ni Father yan. Oh, hindi po ba? Aminin. The point is, the more that we get closer to Christ, the more that these demons will manifest in our life. Nakatakot. Pero, mas mabuti na lumitaw yung masama kaysa doon sa tahimik lang na nakatago, nananahan dyan sa loob mo. Di po ba? Kasi kapag lumitaw, kamukha ng sakit, alam mo kung paano mo yan papagalingin, aalisin, tutugunan. Amen? Ang mabuting balita, kahit na nagwala daw ang masamang espiritu doon sa sinagoga, sa pamamagitan ni Jesus, napaalis niya ito. Yan ang tanong. Paano pinaalis ni Jesus ang masamang espiritu? Kasi napaka-interesting po ng detalyeng ito sa kwento na ating narinig. Hindi umalis ang demonyo dahil sa lakas ng boses ni Jesus. Hindi umalis ang demonyo dahil sa haba ng kanyang panalangin. Pero tumugon ang demonyo na paalis niya ito dahil sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. Kaya nga, mga kapatid, tandaan nyo ito. Hindi nyo malalabanan ang masama sa buhay nyo sa pamamagitan lang ng iyong pagsisigaw. Pero, ang totoong kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? At para matanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kailangan tumindig ka, lumakad ka, araw-araw kasama si Jesus. Kaya nga, mga kapatid, kahit na paano mo sigawan yung iyong asawa, yung iyong mga anak, hindi sila magbabago kung wala si Kristo sa buhay mo. Amen? Kahit na magtagal ka sa simbahan, hindi mo mababayaran ang iyong mga utang kung hindi ka nabubuhay kasama ang Diyos. Kahit na buong araw ka magdasal ng rosaryo, hindi mawawala ang problema mo kung malayo naman ang iyong puso sa Panginoon. Amen? Kung hindi ka katabi ni Jesus, kung hindi ka naglalakad kasama ng Panginoon, kung hindi mo pinapapasok ang Diyos sa iyong kalooban, wala kang lakas, wala kang kapangyarihan, wala kang magagawa sa harapan ng iyong mga problema at pagsubok. Amen? True power and authority comes from standing and working for the powerful God. Nagawa ni Jesus na utusan niya yung demonyo umalis dahil siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang Diyos Ama. Ask yourself that question. Are you under the power of the powerful God? At paano mo alam na ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? Kapag may inutos ang Panginoon sa'yo, susunod ka. Amen? Pero, pansinin mo, kapag nararamdaman mo yung utos, yung tawag ng tukso, di ba madalas, diyan ka sumusunod. You can never be under God's authority when you are following the temptation of the devil. Amen? At kapag nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng Diyos, makakalakad ka, taglay ang kanyang kapangyarihan. Alam ko po, marami sa inyo, pakiramdam nila, nawawala na sila ng kontrol sa kanilang buhay. May galit kayo, nahihirapan kayong magbago dahil sa inyong mga bisyo, puno kayo ng mga takot at pag-aalala, nawawalan kayo ng tiwala at kumpiyansa sa inyong sarili. Wala na rin kayong nararamdaman na pag-ibig at malasakit sa inyong mga minamahal, sa inyong asawa. Mga iba, tinatamad na magtrabaho. Ayaw nang sumubok muli. Alam ko rin po, pilit niyong lumalaban gamit ang inyong sariling lakas. Pero yan ang problema kasi limitado lang ang lakas nating mga tao. Amen?
Pero kung lalaban ka gamit ang pangalan ni Jesus, magiging mas malakas ka, magiging mas makapangyarihan ka laban dyan sa iyong mga problema. Amen? Kaya nga po nung nagsalita si Jesus, nagbago ang lahat. Only Jesus has words, can transform, can renew. Kapag si Jesus ang nagsalita, wala magagawa ang demonyo kung hindi sumunod. Dahil kapag nagsalita, ang hari, lumuluhod ang dilim. Remember that. When the king speaks, darkness kneels. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, ano ang tinig na masyadong malakas ngayon sa inyong buhay? Baka tinig ng takot, baka tinig ng hiya, baka tinig ng paninisi, baka may tinig ng hinanakit. Kapatid, panahon na para hayaan mong magsalita naman ng mas malakas ang tinig ng Diyos sa iyo. Dahil kapag sinabi ng Diyos, pinapatawad kita, tatahimik ang hiya sa loob mo. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo, kapayapaan, huminahon ka, luluhod din ang kaba sa iyong puso. Kapag sinabi ng Diyos, pinapalaya kita, anak, malalaglag ang mga tanikala ng iyong sakit, ng iyong problema. Mga ilang araw na po, merong palaging tumatawag sa akin, bumibisita dito sa parokya, mga followers po natin, mga online mass goers. At isa po ang palagi nilang sinasabi at binabanggit sa akin. Ang sabi nila, Father, bakit kapag nagsasalita ka, nangangaral ka, parang alam mo yung pinagdadaanan ko? Swak na swak po doon sa problema ko, yung mga binabanggit nyo. At sabi pa nga po nung isang follower natin, Father, ini-stalk mo ba ako? Parang pag nagsasalita ka, kilalang-kilala mo ako. Saktong-sakto palagi yung mga salita mo para sa akin. Kaya nagpapasalamat po sila. At ako po ay nagninilay. Napapatanong ako sa aking sarili. Talaga bang kakilala ko mga taong ito? Paano nangyayari yun? Na yung aking hino-homily, sinesermon, ay talagang nangungusap, nakakatouch, tagos sa puso ng mga tagapakinig. At dito ko po naaalala na bago man po ako pumunta dito sa pulpito, dito sa harap, as I sit listening to the Word of God, before I talk and deliver my homily, I only have one prayer. And I keep on saying this, repeating this inside of my heart. I say, speak Lord. Speak Lord through me. Speak Lord, let your voice be heard. This is the reason I think why I can touch people's heart. Because it is not me who is talking, but it is God. Di po ba? Hindi po ako o hindi si Jesus ang nagsasalita sa pamamagitan ko. Kaya nga po, masasabi natin na ang nagtatrabaho dito, hindi naman si Father Joel o hindi ang banal na Espiritu. Amen? See, authority, power is not only felt by the beauty of the words, by the loudness of speaking, but authority and power is felt because it comes from the power of God. Isa pa pong good news, may dumating po dito sa ating parokya nung Sunday, nagpakilala sa akin, sabi niya, Father, you prayed for me last year. Nasa London po ako, umuwi po ako para lang magpasalamat sa inyo dahil sa inyong pagdarasal, cancer-free na po ako. Last year, I was diagnosed with breast cancer. I asked you to pray for me. Thank you po, Father. Wala na po ako sakit. Nangilabot po ako. Sabi ko na lang po sa sarili ko, God is good. Sobra-sobra. Pero nagtataka po ako, bakit gumaling ang taong ito? Hindi ko naman po pinangarap na maging healing priest. Palagi ko sinasabi sa mga tao, hindi naman ako nagpapagaling sa mga may sakit. Bakit ba gumagaling yung mga pinagdarasal ko? Ngayong alam ko naman, hindi ako perpekto. Marami din naman akong pagkakasala. Marami din naman akong pagkukulang. Pagkatapos habang pinagninilayan ko po ito, naaalala ko din po ang sinasabi ko kapag pinagdarasal ko yung mga may sakit na nagpapadasal sa akin. Kapag hinahawakan ko po ang mga may sakit, whenever I prayed for them, there's only one thing that always comes to my mind. I say, I pray, it's not me, it's you, O Lord. Hindi po ako, Panginoon.
kung hindi kayo ang magpapagaling sa taong ito. Bawat Sabado po, ang daming pumipili dito. Yun po palagi sinasabi ko, it's not me. It's not me, O Lord. It's you. And see, my dear friends, words are empty without God's power, without God's authority. Words are empty without God's power and spirit. Hindi ko po alam kung anong demonyo ang iyong inaharapan ngayon sa inyong buhay. Hindi ko po alam kung anong mga problema na gumugulo ngayon sa inyong buhay. Pero ito lang po ang alam ko. Ang parehong Jesus na nagsalita noon na may lakas sa sinagoga ay siya pa rin ang Jesus na nagsasalita hanggang ngayon sa buhay mo. At sa pamamagitan ng salita ni Jesus, mapapaalis niya anumang demonyo ang gumugulo at naninira sa buhay mo. Tandaan niyo po, hindi ka lumalaban gamit sa lakas ng iyong sigaw, o hindi gamit sa lakas ng Diyos. Hindi umaalis ang dilim dahil sa lakas mo. Nawawala ang dilim dahil sa salita ng Diyos. At kapag pumasok si Jesus, lalabas anumang demonyo. So we pray over the devils, the evil spirits in our life. Do not shout at them. Do not reason with them, but speak with authority. Invoke the name, the powerful name of Jesus. Ask God for help, and you will be saved. Amen.